Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, ICT, Grade 4, Quarter 1, Aralin 7. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa spreadsheet software, Microsoft Excel Borders. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga kasanayan at layunin. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng spreadsheet document. Una, nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng Excel user interface. Ikalawa, nakakapag-enter, edit, format, delete, at manipulate ng data at worksheet. Ikatlo, nagagamit ang borders sa worksheet. At ikaapat, nakakapag-add, subtract, multiply, at divide sa pamamagitan ng Excel formula. Narito naman ang mga nilalaman. Spreadsheet software. Una ay ang Microsoft Excel User Interface. Ikalawa ay ang Microsoft Excel Borders. At ang ikatlo, Basic Formula, MDAS. Microsoft Excel Borders. Upang makagawa ng kapaki-pakinabang na Excel document at malagyan ng border ito, kinakailangan munang maglagay ng tiyak at tamang data. Kinakailangang i-proofread din ng mabuti ang data, lalong-lalo na kapag naglagay ng mga numero. Narito ang iba't ibang hakbang upang makapag-enter ng data sa worksheet. Una, piliin kung anong cell ang paglalagyan ng data. Halimbawa, cell A1. Ikalawa, i-type ang data sa loob ng cell A1. Ikatlo, kung nais mag-enter ng panibagong data, sa A2, pindutin ang arrow key pababa. Ikaapat, i-type ang data sa cell A2. Ikalima, gamitin ang arrow keys pataas, pababa, pakanan at pakaliwa. Depende sa kung saan ang nais na paglalagyan ng data. Ika-6, ang bawat laman ng cell ay makikita sa formula bar. Kapag nais i-edit o kaya i-delete ang content ng active cell, i-double-click lamang ito at maaaring isagawa ang nais na gawin. Maaari ding mag-enter ng data gamit ang formula bar. I-click lamang ito at maaari nang mag-type. Maaari ding i-edit at i-delete ang content ng active cell gamit ang formula bar. I-click lamang ang formula bar at maaari nang i-edit o i-delete ang data. Paglagay at pagtanggal ng borders sa cell o range. Sa pamamagitan ng predefined border styles,
Maaaring makagawa ng border sa paligid ng cells or ranges of cells. Kung walang mapili sa mga predefined borders, maaaring gumawa ng custom border. Gamit ang predefined borders, isagawa ang mga sumusunod. Number 1, sa isang worksheet, piliin ang cell o range of cells na nais na lagyan ng border. Palitan ang border style o kaya'y tanggalin ang border. Number 2, piliin ang Home tab. Then, font group at gawin ang mga sumusunod. Una, kung maglalagay ng bago o ibang border style, i-click ang arrow sa kanang bahagi ng border command at piliin ang nais na border style. Ikalawa, kung magtatanggal ng border, i-click ang arrow sa kanang bahagi ng border command at piliin ang no border. Gamit ang custom border at cell styles. Number 1, sa isang worksheet, piliin ang cell or range of cells na nais lagyan ng border. Palitan ang border style o kaya'y tanggalin ang border. Number 2, piliin ang Home tab. Then, Styles group at i-click ang Cell Styles. Number 3, piliin kung anong cell styles ang gagamitin. Number 4, maaari din gumawa ng bagong style gamit ang New Cell Styles command. Dumako na tayo sa pinagnubayang pagsasanay. Gawin lamang ang mga sumusunod. Number 1, mag-enter ng data sa isang worksheet. Damihan ang data na ilalagay. Number 2, i-highlight ang buong data na iyong inilagay. Number 3, maglagay ng outside borders. Number 4, subukan ding maglagay ng all borders. Number 5, maaari mo ring subukan ang mga iba pang klase ng border at pansinin kung ano ang pagkakaiba ng mga ito. Number 6, gamitin ang Cell Styles command upang maglagay ng style sa cells. Number 7, isara ang Excel at huwag isave ang workbook. Paglalapat at pag-uugnay. Sagutang papel ng pagkatuto. Ang pamagat o paksang aralin ay may allowance. Gawain bilang 2 paggamit ng iba't ibang commands at Excel user interface. Mga layunin, una, magamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng Excel user interface. Ikalawa, makakapag-enter, edit, format, delete at manipulate ng data at worksheet. Ikatlo, magamit ang borders sa worksheet. Mga kagamitan na kailangan, computer, spreadsheet, software. Narito naman ang panuto. Gawin ang mga sumusunod na hakbang upang makagawa ng workbook tungkol sa may allowance. Number 1, magbukas ng bagong workbook. Number 2, gamit ang figure sa kanan, kopyahin at i-enter ito sa sheet 1.
Maaaring palitan ang mga nakalagay na amount ayon sa gusto mo. Number 3, gamitin ang autofill sa paglagay ng Tuesday hanggang Sunday. Ang autofill ay maaaring gamitin kung maglalagay ng data sa defined sequence, gaya ng numero, mga araw ng linggo, o ang mga buwan ng taon. Upang magawa ito, gamitin ang fill handle. Number 4, i-drag ang fill handle pababa at makikitang automatic na malalagay ang lahat ng mga araw ng linggo sa rows 4, 5, at 6 pababa. Number 5, pagkatapos, i-save ang workbook at ilagay ang may allowance pangalan mo bilang file name. Number 6, ituloy ang pag-edit sa workbook. Palitan ang pangalan ng Sheet 1. Ilagay ang Week 1 bilang bagong pangalan ng worksheet. Number 7, sa column B, row 2, palitan ang heading na amount ng allowance. Number 8, mag-apply ng iba't ibang klase ng formatting upang mapaganda ang worksheet gaya ng paggamit ng bold, center, at iba pa. Number 9, i-highlight ang cell range na A2 hanggang B9. Number 10, lagyan ng border gamit ang all borders. Lagyan din ito ng outside border. Number 11, maglagay din ng angkop na style gamit ang cell styles. At number 12, i-save ang mga pagbabago sa workbook. Narito naman ang synthesis o pinagyamang pagsasanay. Ang kaalaman sa pag-enter ng data at paglagay ng borders sa worksheet ay mahalaga dahil una, organisasyon. Tumutulong ito sa pag-aayos ng impormasyon ng maayos. Ikalawa, pagsusuri. Pinadadali nito ang pagsusuri ng data. Ikatlo ay ang presentasyon. Ginagawang mas malinaw at profesional ang itsura. Ika-apat ay pag-iwas sa error. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa mga pagkakamali. Ika-lima ay ang pag-update. Pinadadali nito ang pagbabago at pag-update ng data. At ika-anim, komunikasyon. Nagpapadali ito ng pag-unawa para sa iba. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!